everyone, this is Ian from the Reaper Rocker. Welcome dito sa Reaper Goes To. Nandito tayo ngayon sa San Sebastian Church sa Manila. Titignan natin ang simbahan na to. Alapin natin ang tungkol sa kanilang kasaysayan. So if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Wow! Nandito tayo ngayon sa San Sebastian Church. Ang tindi ng design, talagang Gothic art ang ginamit dito sa building na to. Malupit siya. Parang naka-time travel sa 1100s sa panahon ng mga Gothic architecture na available sa Iron Press dito sa gawa nila. Ang San Sebastian Church ay isang simbahan na matatagpuan sa Quiapo, Maynila. Itinayo ito noong 1891 at kilala sa kaisa-isang steel church sa Pilipinas. Noong 1621, si Bernardino Castillo nag-donate ng lupa para sa simbahan. Itinayo ang original structures ng gawa sa kahoy at nasunog noong 1651 during the Chinese-Filipino uprising. Sumunod nito, tinayo ang simbahan ng made of brick but it was destroyed by the fire and earthquakes in 1859, 1863 at 1880. Noong 1880, si Sebastian Martinez, ang parish priest ng nasirang simbahan, ay in-approach ang Spanish na architect na si Genaro Palacios na magtayo ng simbahan na makakaya ang mga lindol. Si Palacios nagplano na magtayo ng fireproof at earthquake resistant na structure na gawa sa bakal. At ginawa niya ang design na hinaluan niya ng earthquake baroque with the neo-Gothic style at itong design na to ay hinango sa Burgos Cathedral sa Burgos, Spain. Ang mga prefabricated steels nito ay galing sa Binche, Belgium. At yung mga walls nito ay hinaluan ng buhangin, graba at semento. Sumunod doon yung mga stained glass ay na-import pa sa Heinrich Oedtmann Company na isang German stained glass company. Sa panahon ngayon, ang San Sebastian Church ay pinagdadausan ng mga iba't ibang misa at naka-encounter na to ng mga iba't ibang threats sa kanyang structural integrity. Number 1 na kalaban nito ay ang rust at ang corrosion dahil sa sea breeze na malapit sa Manila Bay. Ang simbahan na ito ay naideklara bilang cultural at historical landmark. Noong 1973, si Pangulong Ferdinand Marcos dineklara ang San Sebastian Church as a National Historical Landmark. At noong 2011, dineklara ng National Museum of the Philippines ang lugar na ito bilang National Cultural Treasure. So nung nagpunta nga ako dito sa simbahan na to, napamangha ako sa structural design ng simbahan. Para ka bang dinadala sa Gothic era ng mga simbahan na usually na nakikita lang natin sa Europa. At bilib na bilib ako nun sa pagkakagawa. As in, tinry ko pang katukin yung mga pader niya. Talagang bakal yung paligid ng simbahan. Which is, kakaiba siya sa mga iba't ibang mga simbahan na bisita ko dito sa Pilipinas. Alam naman natin na kadalasan ng mga structural component ng mga simbahan ay yari sa bricks or mga semento. Pero itong simbahan na to ay natatangi sa lahat ng mga simbahan na nabisita ko. Sana sa pagbisita ko muli dito sa simbahan na to, maibalik ang kanyang former glory at lubos-lubos nating ma-appreciate ang ganda nito.
Alright, so I hope you enjoyed this video today. And let me know in the comment sections ano masasabi nyo dito sa simbahan na to. Feel free to comment down below, and if you like this video, don't forget to send a thumbs on my video. So Merry Christmas sa ating mga viewers and wishing you a Happy New Year. This is Kian signing off. Rock on, Pilipinas!